Yan. Sana naman ang House of Representatives ay makikinig na sa ating presidente. Pakinggan natin. Arlene, ano ang inilahad ng liderato ng Senado kaugnay ng gagawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Monica, ayon nga kay Senate President Juan Miguel Migzubiri, ito ay para mahinto na ang lumalalang gulo, bunsod nga nitong kanilang tinatawag na Peking People's Initiative. Peking. Monica, sa sesyon ngayong hapon, isiniwalat ni Senate President Juan Miguel Migzubiri na inimbitahan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang pulong kaninang umaga kasama sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at Executive Secretary Lucas Bersamin. Anya, binigyan diin ng Pangulo na kailangan protektahan ang pagkakaroon ng dalawang kapulungan ng Kongreso at ang pagkilala sa pagbabantay o checks and balances sa lehislatura. Kaya mismong si Pangulong Marcos Jr. na ang aapela sa mga kongresista at mga grupo na patuloy ang pagtulak sa People's Initiative. The President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiatives initiators to stop this dreaded PI or their version of the People's Initiative. In his words, it is getting out of hand. Kabilang anya sa kakausapin ng Pangulo ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista na walang patid pa rin ang pagsuporta sa People's Initiative. He said he will be talking to the Speaker and to all those involved. Alam naman niya na maraming congressmen ay tumutulong dito sa initiative na to. And hindi po sila nagsisinungaling. Like Congressman Salceda, si Don Gonzales was saying na they're actively participating, they were monitoring. So, we all know that there were congressmen involved in this. So, I hope that they will listen to the President's instructions. I hope they will listen to the President's appeal to stop all this kasi nagkakagulo na. Kasunod dito, maghahain ng kaso ang Senado sa Commission on Elections o COMELEC upang tuluyan ng matuldukan ang issue sa People's Initiative. Hindi pa tapos ang laban dahil nga hindi pa natutuldukan ang People's Initiative na yan. So we will be filing the necessary legal case that will show that this People's Initiative was flawed from the very beginning. Ang prayer po namin dyan ay maglabas na po ng desisyon ng COMELEC na itong particular initiative na to is flawed, unconstitutional, and therefore should be dismissed with finality. Diba? Sabi mismo ni Migzubiri, sana ay makikinig ang House of Representatives, di ba? At ang House Speaker sa presidente. Oh, ha? No? Good job, President BBM, di ba? Ang presidente na mismo nagsabi na ihinto na at huwag nang ipagpatuloy, di ba? Yang mga ginagawa yung People's Initiative. Ang akin lang mga lords, no? Sayang lang yung pera kasi di ba? Ginamit lang talaga nila just to, 'di ba? Just to pursue no kung ano yung gusto nilang mangyari, lalo na yung People's Initiative na 'yan. Para lang mangalap ng pirma at ang pinaka nakakatakot dito mga lords, what if no yung budget na 'yon, 'di ba, ay hindi na ibigay, 'di ba, sa mga kababayan natin. Kasi 'di ba, may budget no kada distrito para ipamigay nila dun sa pipirma. Buti na lang talaga nakikinig. Buti na lang talaga nakita ni President BBM ang mga nangyayari. And buti na lang nakinig ang ating presidente sa sigaw ng mga taong bayan at sa nangyayari ngayon. Pwede naman palang ihinto di ba? Hinihintay pa kasing magkanda gulo-gulo. From the start, yan lang naman ang mensahe at yan lang naman ang gustong ipatigil ni former President Duterte, yang mga illegal na pangmumudmod at bayaran para sa pirma.